Okay. So, sir, good afternoon. Ako na si Sam from Scenes and Music Press. And kumusta imong pag-stay diri sa Cagayan? Lipay kay ko, happy boy ako, happy boy. Kurat kay ko sir nga Manolo day kaya na anak kay taga Manolo man pugugo and dito na gyapon ka sa mong hometown gikan ba. So sir, ang among struggle diri kay we perform, we make our own music, daghan kayo, we publish, but we're not getting enough support from the public. We're not really getting heard. Unlike kung gikan lugar tag Manila nga mas grabe ang support, promote dito musikat nationwide. So, sa imong pananaw sir, unsa kahay angay buhaton sa mga artist para mas madunggan sila and mas mo spread ang ilang music nationwide? Pag-aralan yung marketing structure, iba na kasi ang marketing structure ngayon eh. You are on the same shelf as everybody else. Internet. Noon yung makarecord ng malinis, yun lang magaling. At saka yung may financer. Ngayon, kahit di ka magaling kahit wala kang financer, meron kang recording studio sa bulsa mo eh, cellphone. Diba? So, baliktad na ang mundo ngayon. Baliktad na yung marketing structure. Noon, ang design ng lahat ng negosyo is yung produkto mong isa, ibigay mo sa lahat. Ngayon, baliktad na. Lahat ng produkto sa buong mundo, ibigay mo sa isang tao. Pag meron kang cellphone o kaya computer. Diba? Kahit anong gusto mong bilhin, nandyan. Kahit sinong artist ang gusto mong pakinggan, nandyan. So, baliktad na ang mundo. Kaya ako, dahil may edad na ako, hindi ko nakabisado anong gagawin mo dyan. Saka, sipin mo, sinabi ko na because of the availability of technology, it's not necessarily the good artists that are heard. No? So the amount of mediocrity has increased with the accessibility of technology. So lumiit in terms of proportion, kumonti ang magaling. Kasi dumami ang hindi excellent. Magaling naman, pero magaling parang sa passing grade. Okay, that's a song. It's not a great song, but it's a song. Passing grade siya ba? So, do you agree na yung mga value ng mga music is medyo bumaba ba? Oh, bumaba siya. And I think it's reflected in the incomes even of the superstars. The income has diffused. Kumalat siya. Which is kind of good. Okay lang. Mas kumalat yung pera. So, ikaw sir, pag-start mo, may record label ka ba o ano lang, ikaw lang talaga? Oo, ako at saka yung mga tumulong sa akin na magbuo ng recording. Mga NGO, mga aktivista, mga kaibigan, ganun lang. Very, very, kumbaga, very informal. Wala masyadong, Tapos, nagkaroon ng network sa mga NGO, mga aktivista. Pabiyahe ako ng Manila, may bit-bit ako niyan, galing Davao. Pero yung cassette, Manila rin galing, pinadala sa Davao. Tapos nagko-consign ako sa bookstore, mga kilala kong may negosyo, i-consign ko. Bahala ng hindi record store. Kasi ang hinahabol ko, hindi naman mass market eh, hinahabol ko yung may interest. So alam kong nandun sila sa bookstore, doon ako maglagay. So, parang talaga, DIY talaga ang ganawa na ikaw talaga ang nagsikap sa lahat. Ako at saka ng mga kaibigan. Ang dami niyan eh, ang dami. Do you think it would be different if you have a record label or something? It would be very different. Kasi ang record label, unang-una maraming resources, maraming connections, maraming suki. So, mas madali. So, where did you start, sir? Dito sa Mindanao? Davao. Yung yung recording? Yes. Davao. Oh. Send mo sa Manila. And Yung Manila, nagsimula yan kasi by the time narinig ako sa Manila, 3 na yung album ko eh. Makunat na ako eh. Kumbaga, I was already a mature artist, 35 years old. Ang music is a young person's teenager, nagme-music na eh. Di ba? Yan ang isa nakita ko with the accessibility of technology. Pwede ka mag-post sa YouTube. Kung marami kang kamag-anak sa kaibigan, pwede ka mag-viral. share mo lang yan.
Share ka lang ng share. So, it's a very different situation today. So, yun talaga. Grabe ang pinagdaanan. Di para madali din, di ba? It took you 35 years old. Oo. Late ako nag-decide eh. Pero nasa iyon na talaga. Oh. Like, ang dami ko ng material eh, before I decided. So, sir, how artists succeed in the music industry? Like, paano patatakin yung pangalan mo sa music industry? Unang-una, nakita ko yung mga tumatagal, yung original. Kung yung hindi original, o kahit original pero tunog iba, tunog foreigner, ganyan, parang nadadaanan lang. So kung gusto mo tumatak, yung tatak mo. Kasi yun ang natural sa'yo eh. Kung hindi natural sa'yo, mahirap i-sustain, hindi siya sustainable. Iba-iba and wala nang identity. O parang ganun, malunod ka lang sa katunog mo, malunod ka lang. Do you think artists should learn business skills para sa art nila? Definitely. Pag artist ka, you have to, learn how to survive. Talaga, hindi ka pwede maging spoiled na akala mo may karapatan kang marinig. Hindi. It doesn't work. Kasi may maraming artist na naghihirap pa rin. Ibig sabihin nun, hindi kinakain yung linuto nila. Pero magagaling sila sa kanila. Kasi parang burger din yan eh. Lola ko, mas masarap yung burger kaysa McDo. O kaya ba niyang gumawa ng 1 milyon na burger? Hindi. Ganun din yun. Kahit magaling ka, kung negosyo ang pinag-uusapan, hindi galing ang importante. Ang galing yung sistema. Meron ka bang team? Yun ang doon. Sa'yo sir, may team ka ba? Management team? O ikaw lang talaga? Yung mga kasama ko, yan na yung team ko. Yan. So, it's not a professional talent management team. That's why yung aking success doesn't look the same as a pop star. Because I don't have a team like the pop star. Pero yung pangalan mo, tatak na sa industriya. Simply because, may kapareho ba? Wala. Yeah, yun na nga eh. So kahit medyo bitin ako dun sa business side, Joey Ayala pa rin ako. Ayala is the brand. That is tatak na. Not, Hall of Fame na. Hall of Fame na. Not perfect, but survive. Yes. Mm. Sige, yun lang siguro sir. I won't take much of your time. Thank you so much for having this interview with us, and it means a lot to all the local artists here in Cagayan de Oro, and not just in Cagayan de Oro, in whole northern Mindanao, because that's our target demography. May advice ka ba sa mga starting artists natin? Learn as much as you can. Listen to other things. Yung mga hindi natural sa'yo, pakinggan mo. Kasi kung hindi ka sanay sa isang genre, ibig sabihin nun, may matututunan ka dun. Kung komportable ka sa pinakikinggan mo, ibig sabihin, alam mo na yan. Ulitin mo lang ba yan? Mag-grade 2 ka naman. Ngayon, in the start, you're always copying. I copied James Taylor, I copied Don McLean, I copied Cat Stevens. Madami akong ninakaw sa kanila, kumbaga. Pero, magaling magnakaw, yung hindi halata. Yun ang originality. Kasi in the very first place, for you to learn is you need to copy, di ba? Pag tuon ka og storya, you need to copy your mother. You learn how to walk. You copy the people you see when you're a baby. Tapos pinakagusto kong advice na artistic, yung kay Gary Granada. Si Gary kasi is, I think, the most prolific songwriter in the Philippines as far as I know. Sabi niya, songwriting, madali lang man yan. Hanapin mo yung paborito mong kanta, palitan mo yung lyrics, tapos palitan mo yung music. Di bago na siya. Di ba? Iyon na. Simple. Magaling. Magaling yan si Gary talaga. So, thank you so much, sir. Thank you for your time. And once again, I'm Sam from Scenes and Music Press. Sam. Okay. Thank you.